Hello mga kaokatokat, narito na naman tayo para sa isang kwento ng mga kababalaghan. Minsan may mga pangyayari na hindi maipaliwanag ng ating siyensya at hindi natin kayang paniwalaan hanggang sa mangyari ito sa atin na magpapabago sa ating opinyon at pinaniniwalaan. Hindi ko po layunin na salungatin ang paniniwala niyo man. Totoo man o katang-isip kayo na po ang humusga. Daing, warning bawal sa matatakutin, Pebrero 18, 2001. Dear Kuya, bata pa lang ako, paborito ko na ang daing. Sa maliit naming baryo sa Capiz, ang pagbibilad ng isda ay isa ng tradisyon. Minsan, ang mga isdang malalaki ay pinapadala pa sa bayan upang ibenta. Pero isang kakaibang kwento ang nagbigay sa akin ng takot na tumikim ulit ng daing. Nagsimula ito isang gabi noong Pebrero. Habang natutulog kami, narinig kong nag-uusap ang aking mga magulang. May nawawala na namang tao sa kabilang baryo, sabi ni Papa. Hindi ko ito masyadong pinansin dahil madalas na may ganitong balita sa amin. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa tabing dagat, napansin ko ang isang grupo ng mga lalaking nagbibilad ng isda. Pero kakaiba ang amoy na naroon. Hindi amoy ng isda kundi parang bulok na laman. Lumapit ako upang tingnan pero agad akong pinigilan ng isang matandang babae. Huwag kang masyadong malapit, Hijo, bulong niya. Hindi lahat ng nakikita mo ay dapat mong makita. Nagtaka ako sa sinabi niya pero wala akong magawa. Nang sumapit ang gabi, hindi ako mapakali. Nais kong malaman kung ano ang ginagawa ng mga lalaking iyon. Kaya nagpasya akong bumalik sa tabing dagat kahit na mag-isa. Pagdating ko roon, nanindig ang balahibo ko. Sa liwanag ng buwan, nakita kong ang mga nakabilad na isda ay hindi isda kundi mga katawan ng tao. Malalaki, payat, at nakahilera sa mga lambat. Ang balat nila ay mukhang natutuyo sa init ng araw. At ang ilan ay nakabukas pa ang mga mata. Bago pa ako makatakbo, narinig ko ang mga yapak mula sa likuran ko. Isang lalaki ang tumayo, hawak ang isang malaking itak. Bata, hindi mo dapat ito nakita, sabi niya, ang boses niya ay malamig at puno ng pananakot. Sinubukan kong tumakbo pero nadapa ko sa buhangin. Nang akmang hahatawin na niya ako, biglang tumunog ang kampana ng baryo. Hudyat na may paparating na mga tao. Agad silang nagtakbuhan at iniwan nila ang mga katawan. Pag-uwi ko, sinabi ko ang lahat kay Papa. Pero sa halip na magalit o mag-alala, binalaan lang niya ako. Anak, huwag kang makialam. Ang mga nawawalang tao dito ay may dahilan. Hindi lahat ng kwento ay para sa mga bata. Simula noon, hindi na ako tumikim ng daing. Hindi ko malilimutan ang mga tuyong katawan at ang malamig na boses na nagbabanta sa akin. Minsan naiisip ko, gaano kaya karami ang nakakain na ng daing na hindi nila alam, tao pala ang laman? From Sender, Noel La Capiz.